baging ko minsan, meron din yung Makati na ano. Pero miski na Makati yan, nilalaga namin yan. Kinakain namin talaga yan. Dahil ang hirap na nagugutom. Lahat makain mo lahat yan, basta nagugutom ka. Pero mo yan, napahirap ang ginawa ng mga sundalong hapon sa amin. Samantalang hindi pa sila dumadating dyan, eh, napakasarap ang buhay namin. Dumating sila dyan, sinira ng lahat yung pamilya namin. Kaya ako ito may kipunta sa inyo na yun siguro. Ayun ko kung maniwala kayo hindi. Matanda na ako. Pero yung sobrang kaapihan namin noong panahon ng pangalawang digmaan. Talagang nilalabang ko ito hanggang kamatayan. Dahil yung kaapihan namin, naranasan noong panahon ng pangalawang digmaan, hindi ko lang papabayaan ng magbabaliwala yan. Mananagutan ang bugyan ng mapon. Ginawa nila sa amin. Kaya, sana kayo mga bata, para sa inyo na ito. Kaya naman, kaya tuloy-tuloy yung ipaglaban ko nito dahil ayaw na ayaw ko nang maranasan ninyo ito. Dahil kung magkagira pa ulit, tiyak yan, magdadanas kayo ng maraming hirap na wala kayong kasalanan. Magiging kasalanan ninyo ay wala. Mag-ano rin kayo ng pang-rerep ng mga hapon na yan, mga sundalo na yan. Alam niyo yung agreement process na dinadala nila rito, kung nandun ako sa Mindiola at ako'y nagrarally, at sabi ko, palayasin yan, mga kano na yan. Yun ang yan ko. Anong ginagawa nila dito sa Pilipinas yan? Mangre-rep lang ng mga kababaihan. Ginaganyan ko kasi mga ano naman eh, mga dayuhan naman ang nagre-rep sa mga kababayan na yun. Pagkatapos baliwala lang dyan sa ating Pangulo na si Gloria Arroyo. Alam mo yan, ating Pangulo na yan, napakatinding babae. Hindi niya alam yung hirap ng kababaihan na rinere. Kung siya kay Amaret, ano kaya nasa loobin niya? Kaya hindi ako natatakot na magpahayag sa manandong ko eh. Dahil sa... Alam ninyo kung nakikita ko lang kayo, naiingit ako sa inyo. Dahil may saya, mayroon kayong nadadanasan. Pero kami nung araw, tumanda akong ganito, wala man lang akong nadadanasan na masaya, kundi puro trauma yung aking inamo. Kaya sana man lang, may bahagi ninyo sa mga kababaihan, mga kalalakihan din, upunta kayo. Dahil may kapatid din kayong mga babae. Siguro, kung marerep yung mga yan at hindi nila gusto, siyempre, sasama din ang loob nyo. Kaya sumuporta kayo sa amin para sugpuin natin yung katarantaduhan ng mga kano at saka mga hapon na yan. Nangrerep sa mga kababaihan. Ayaw ko na mangyari sa inyo ito. Sa bagay, sa amin, wala na yan. Miski na magkagera, wala na yan. Hindi na kami ano yan. Hindi na namin naaabutin yan. Kayo lang yung aming pinaglalahanan dahil ayaw na namin na mangyari sa inyo ito. Dahil marami rin akong anak, mga apo, na katulad din ninyo. At maraming salamat sa inyo. Marami pa sana akong itupunto. Kaya ang tama na yan. Ako naman. Sige. Ako po. Pang-apat po ako sa panganay. Bago nangyari sa kanila, nakaalis na ako. Nagpunta ako dito sa Manila, sinama ako ng tiya. Dahil noon, nalibasa akong mas malaki sa lahat na babae sa kanila. Araw-araw na kami po
kami pumunta sa ano ba yun? Yung nagbibili ng punta kami sa San Juan para magdala daw kami ng ulam, bigas doon sa munisipyo. Ngayon, ginagawa ko po yun, iniikot ko yung isang baryo na yun. Nangihingi ako talaga. Dahil wala akong bibigay kung wala akong mahingi. Kung wala kayo bigay, papalasahan ka. Dahil nakatuka ka dun eh. Ngayon, nung tumagal na gano'n, ako nahihirapan talaga. Pero mo, magdating namin doon, naglalaba kami sa ilog. Nagkapo kami doon kasi pinatutuyo namin mga damit nila bago namin iyak-iyak. Di ganun, araw-araw ganun, hindi kami pinakakain. Di sabi ko, Nay, sabi ko, punta na lang ako sa Manila. Ay, huwag anak, baka kami kay mapaano dito kung wala kang hanapin ko. Sabi ko, bahala na, Nay. Basta payagan niyo na ako, wala na ako bakit magawa dito. Nahihirapan na ako, wala akong maili. Kasi alam mo naman ang buhay ng probinsya, kung hindi ka magtanim, wala ka rin, aanihin. Kung hindi ka manguli ng isda, wala rin. Kung hindi ka magtanim ng mga kahit na anong klaseng gulay, wala ka rin aanihin. Siyempre, wala ka ibibigay doon. Kaya naglakas loob ako na sumama dito sa Manila. Pagdating ko dito sa Manila, pumasok ako ng naging katulong. Naging katulong ako ng kapwa natin Pilipino. Pero ang kapwa natin Pilipino, kung mapasukan niya, nung araw, hindi mo pa natatapos yung trabaho mo, uutusan ka na naman ang iba. Hindi, siyempre, yung inumpisahan mo, hindi mo matatapos maghapon. Ganun na ganun. Ngayon, marami naman kaming kaibigan, dating-dating naman kami, katulad niya na tabi-tabi ng mga bahay. Pagdating na nga po, maglalabasan, mga siyempre ka, nangumpaan mo yung maging katulong. Hindi nakikwento ngayon ha. Oy, saan ka nakatira? Diyan nga. Gusto mo magkikama na mas mabait kisa riyan, sabi sa akin. Ako saan? Hanap tayo ng inchik. Kasi ang inchik ng araw, hindi nag-uutos kung saan mo magtrabaho. Kaya lang, napakababoy. Yung aking napasukan na inchik, naglilihi. Kung saan na lang tumutura. Saan na lang eh. Ayoko yun. Sabi ko. Di ngayon, sa katagalan, sabi nila, uy, yung araw kasi ang hapon dito sa Pilipinas, na hindi pa nagkakagira, nandito na yung mga iyon, mabait, ginamit lang. Kaya lang, sa aking pangalan, doon nga ako inabot ng gusto, ng hirap. Ngayon, nung naging amo namin yun, matagal din, nagsilbi ako sa kanila. Nung kaibigan, nakakaawa na rin. Pero mo, dumating ang Amerikano at saka Apon, naglalaban sila. Nagdudugpait sila dyan, plano pareho. Di simple, nakikita mo kasi nakatingin lang ang gano'n. Nakikita mo yun. Naging amo mo pala, gumagawa pala sila lalancha, vapor. Kahit na anong klase, gumagawa sila. Ngayon, pagka nakatapos silang gumawa, parang Pilipino rin binibindisyonan. May pare sila, pinaghahandahan bago ilabas.